Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon para sa ato mga suking tigpaminaw. Kumusta ka mo? Init kayong palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O manginaot ko nga na mo nakaplastar na sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan, no? O andam na nga maminaw din sa ato kapag padagan sa programa. Karo ka Biyernes, katapusan kini nga hugna, katapusan kini episode sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas sa semana. Kay katuluram ni inyong mabati ang pagpadagan sa ato nga programa. Inyong madungog Lunes, Miyerkules o Biyernes. Mudawat kita sa pangutana, no? Pinagi sa Facebook o kining most likely, no, sayon sa ato mga suki nga murag makahando sila pinagi sa Facebook ato nang dawaton og diri sa 0917-704-3210. Gusto ko lang ipadumdum diha kaninyo nga naata YouTube channel, no, para sayon diha kaninyo katong gusto nga mag-repaso, mag-review sa ato ang programang Nuda Veritas. Di sila makafocus sa 3 to 4 PM sa ato kapag padagan sa programa. So dito sila makapaingon sa lain nga inunta option nga inyong kalutsan nga mao ang pagpaminaw pinaagi sa atong Nuda Veritas program sa YouTube channel. Sa YouTube, ma-open ninyo ang ato aga programa pinaagi ning mosulod, no? Sayon ra gyud kayo Nuda Veritas CDO. Nuda Veritas CDO. Pag tuplok ninyo diha, manggawas na dayon ang nagkalaling episode sa programa nga Nuda Veritas. Kamo na ibahala, magpili mo, no? Sa topic nga gusto ninyo nga paminawon. Kinisod makahatag ni og tabang ngadto sa nagpadangat sa pangutana nga wa niya madunggi sa kinatibuk-an ang atong explanation. Mahimo nga iya ka nang ma-review pinaagi sa atong YouTube. So buhatan na ninyo og ako lang ipadumdum di kaninyo nga kuani time consuming ang mao nga pagpadagan sa programa. Tiyo mo na nga hapit mag-usa ka oras ang atong pagpadagan sa programa. Kung maglata ka og tul-an ni ana, hapit na malata na nang usa ka oras ka pagpadagan sa mao nga programa. So taas gyud, no? Og lahutay lang mo sa pagpaminaw kay nilahutay mga ni ko og tagaw-taw dinhi pagtimon o pagpadagan sa programang Nuda Veritas sa among tinguha og tuyo nga makatabang me, no? Makatag kami og dugang kahayag sa huna-huna sa mga suki na itong mga tigpaminaw sa mga pautana nga mo ilang gikalibgan, ilabi na kuniskutan na to atong pamalaod sa pagkakaron. Muna nga tinguhaan ninyo nga inyo kanang mapadangat ang inyong mga pautana kay kami nang limbasog, no? Ga paninguha kami nga
matubag ang mga pangutana. Nganuman para sad nga kami makahatag og tabang diha kaninyo nga di na mo manistil pa og asa mo paingon, no? Ilabi na sa atong mga higala nga naa sa mga probinsya, naa sa mga kadaplinan, layo man kay mo makakonek sa kinatibuk-an nato nga community. Ilabi na sa mga tawo gabot nyong duulan, dili ka mo makaduol diretso, so pinagis kanginan, pinagi din sa Radyo Ultra, mahimo nga kapahimudsan ninyo ang panahon. So magsugod na ta, sugod na ta, dili ta langan kay aro nga dagandaghan atong coverage. Unya gidasig ta sad kamo nga para sa mga bag-o nato mga suki, no, nga naka-Facebook sa pagkakaron. Gidasig ta kamo nga kung doon na mo yung pangutana, ay mo og kauwaw. Imagine na to, kanabang moral at taga-istorya bitaw, gaatubang ta. Oo, ako gaatubang man ko ninyo sa pagkakaron. So ato lang imagine nga na ako sa lamisa, unya ang akong kuyog nga akong gika-istorya, mao kamo. Oo, imagine ninyo nga gakapi-kapi lang mo, unya naay radyo sa teliwala diha mismo sa lamisa, maminaw din sa ato nga pagpadagan sa programa. Ingon naon ta lang para bation ninyo ang kakomfortable, no, nga magapaminaw kamo sa ato nga programang Nuda Veritas. Alright? Una nga hatagan nato og pagtagad karwa po na John Oliver Ampong Nalwal may hapon is watching kuno siya. Thank you. Sige, ipadaghan pa, no? Nya si John Macas dunay pangutana. Sir Frank, Nuda Veritas, can I call you a wise man? Oy, maldito nga John, no? Can I call you a wise man? Kulba ni John. Bisag unsa ikaw no na ang John, ha? O, nausab na ko no na. Mang larot, gikog buhok magkita ta. Oo. Kay gwapo na bright pagyod. Naalang ko'y question, sir. Valid ba ang contact sign maski wa kini pa notaryohe? Contact sign? Ay contract sign. Di ay sus Maria. Paselo alang ko John. Contract sign. Ang buti ay pasabot nga. Balido ba kuno ang contract sign maski wa pa kini notaryohe. Anto ba yes? Oo. Ang akong pagsabot John, nganong nag-ingon ko yes, tungod kay ang imong pangutana, valid ba ang contract sign? Sa ato pa, ang buti pasabot nga naanay kontrata unya dayon na pirmahan sa mga hingtungdan. Mo na akong pagsabot. Alright. So ang imong pangutana, balido ba bisan ugwa pa ni siya manotaryuhe? Ang tubag, yes. Balido lang yapon. Pero naalay mga matawag nato nga mga clarification sa balaod may tungod ni ana. Para maklaro ni, no? Kay basin unya og sa imong mga kauban, imo ning ipresentar nga ang contract nga pirmado na basin ingon sila nga dili na balido kay kinahanglan pa nagnotaryo sa abogado. Dili na sakto. Once ang balantayon nimo, once nga ang kontrata mapirmahan na sa mga hingtungdan. Ang hingtungdan, ang bot na ko ipasabot, pag ingon ako hingtungdan, mauning mga contracting parties. Panalitan, ikaw, John, usa ka sa maisip nga contracting party. Alright? And so, to emphasize more para gyud masabtan, sa kontrata duhara ka mga tao ang malambigit niini. Munang contracting parties. Example, ang ikaduha na ko isite nga example si Oliver kay amigo man mo. Pananglitan karon nagakauyon mo, no? Nagsabot-sabot mo nga unsa ba inyong nasabutan, siguro butan ta lang nga kining ver kanang baka diha magpirmahay ta kontrata nga magtunga tanan na pagkadako
Ingon na lugar, no? Ug unsa pay mga kanang balay diha ato ibaligya unya dayon ang halin atong tungaon. So magpirmahay mo. Kay nagsabot man mo. Pangutana, kanang inyong sabot balido ba? Yes. Balido bisan og wa pay notaryo gikan mismo sa abogado. That is a private contract. Tali ninyong duha. Pero as to the efficacy of the contract, the validity of the contract, it is very well valid and enforceable ang maong contract. Alright. Bisan og wala mapirmahi sa abogado, yes. Ang purpose lang gud pod ngano nga ato ning ipa-notaryo sa abogado aron nga ang kabililhon sa kontrata ninyong duha ni Oliver ug kanimo Junjun mahimo siyang usa ka public document kay pirmado na sa notaryado na sa abogado. Alright. Kung public document, unsa may advantage, Sir Frank? It is enforceable to the whole world. Tibuok kalibutan. Amot ipasabot mao nga kung ang kontrata na notaryuhan sa abogado, mahimo ka na siyang atong ibandilyo sa tibuok kalibutan. Nganuman, kay enforceable siya, kay gipirmahan siya sa usa ka abogado, notary public. Gawas pagyud na, kung pirmado sa abogado, madawat na kana siya nga, maisip na din kana siya nga public document. Kung matawag na siya nga public document, panahon nga magkakaso-kaso kamo, ang ebidensya or ang usa sa ebidensya mao ang contract of sale. O kading unsa ning kontrata inyong nasabutan, ibutang panalitan. Ingon ana nga magbinahay mo. So siya magamit nga ebidensya diha mismo sa korte. Magamit siya timan basta nga ni notaryado ang mao nga kuan kining unsa ni document, magamit siya nga ebidensya na dayon sa korte og dawaton pagyud na sa korte once makita niya nga naa notaryado na kana sa abogado. Kay public document naman dayon. Di ba ga-mention ko public document? So madawat na. What about kung panalitan dili notaryado? Nagakasabot mi Sir Frank sa sharing agreement. What about og ingon na ng sitwasyon? Unya magakasuhay kaming Oliver. Ako ipresenta ra mong kontrata diha mismo sa korte, madawat ba nga ebidensya ang tubag? No. Nganuman private document man kana kay wa man kana mapirmahe sa abogado. Okay? I hope nakuha din nyo na. Diferensya lugar. Once nga matatak sa abogado ang inyong document, it is already an announcement to the whole world that we have this contract signed by Oliver between Oliver and Junjun Macas, enforceable to the whole world. At the same time, the private document originally becomes a public document, in which case it can be utilized to present as one evidence nga mapresentar sa korte kung panalitan magakaso-kaso kamo kay dawaton kana sa judge ilabi na kung notaryado ang mao nga document. Nasabtan ni mo John? So ingon na lang ni ana kadyot lang, enforceable ba ang contract bisan og walay pirma sa abogado. Ang effect niya na sa enforceability of the contract must only between you and Oliver. It does not bind the third party or parties. Whereas sa public document, sama sa kontrata nga na notaryuhan sa abogado, it binds the whole world. Dili lang a third party.
Kay nahimo naman siyang public document or public document. Sa ingon na naon ni mo, John, mag-istokada ka kadang makainom-inom ka ba? O imo ding i-challenge nimo ang kauban nimo sa inom-inom diha. O nya insister yun nga mauna kay mao ka ng balaod. Okay. Sige, si Junjun Amakas. Hinuktok Junjun. Siya nga, ingon din na ha. Karong humagpanihapon mo, gawas ko sa balay. Kay magtambay ko dito sa waiting shed. Unya, makigdebate na dahin ko nila. Okay. Nagikan ni Mr. Laag. Mr. Laag Rawwitz. Noda Veritas. Ang bank secrecy law, Sir Frank, balaod ba na sa Pinas or bank policy? Kay ingon man kung ingon ana man ugaling ngano man nga nakakuhag mga resibo si Trillanes ani makasuhan si Trillanes sa maong bangko. Milyon ba ang piyansa? Basin sinselyo lang. Ang bank secrecy is a bank secrecy. The only exception ni ana kung doon ay waiver sa tagiya sa deposito o tagiya or sa bank deposit na sa bangko. In other words, tungod kay balaod man na ang bangko sa tibok nasud sa Pilipinas, naana sila'y guiding rule kanang bank secrecy law. Tanan nga bangko. Alright. Bawal sila mag-disclose og mga facts or mga detalye kabahin sa deposito ni Juan de la Cruz. Pero kana siya dili maisip nga absolute nga bawal kung ang tag-iya sa bank deposits diha mismo sulod sa mao nga bangko palitan karon na IBP nga bangko, no? Oo. Dili sila makapalugwa not unless ang tag-iya sa bank deposit sa IBP Bank magpirma og waiver nga pwede kini ibutyag ang mga detalye sa bank deposits nako niya. Siguro the bearer is hereby authorized by the undersigned. Ang undersigned diha ang tag-iya sa bank deposits nga naa diha sa mong bangko authorized by the undersigned to get the details of so and so. Nya pirmado din na sa bank manager part. Certified din kana sa secretary. So paglugwa na pwede na. Kay dili na siya makover sa bank secrecy gumikan kay dunay waiver nga gihimo sa tag-iya sa kwarta nga sulod mismo sa bangko. Ang iyang Trillanes pinunitan man to. Pinunitan. Kay abi siguro niya kurkungho ang mga utok sa katawan sa nasud sa Pilipinas mutuo og talo-talo. Kato klaro man to nga pagpanunto nga lipaton niya ang katawan sa nasud sa Pilipinas nga mauni. Na matud pa sa mga bata sa mutuo lang. Why? Unless kung doon may waiver sa tag-iya. Nga naman, kay kung ikaw makakuha ka og detalye sa bank deposits, walay waiver sa tag-iya, ang bangko manubag. Ang bangko manubag niya na. O kanang mga deposit, pilang ipang deposito na, no. Ang bangko rin ay na part sa mga detalye og ang tag-iya sa bank account. Walay laing tao na. So, ang presumption, anybody was able to secure the details of the bank deposit by Juan de la Cruz, nakasupak siya sa balaod.
Kana man to existing nga bank secrecy law. And therefore, kay nakasupak man siya sa balaod, kinawat man to niya katong mga detalye, dili acceptable nga ebidensya sa korte. Ano na alanan ninyo? Wa man na mahno na ini Trillanes. Kaya ang tanang okay na ni. Nya bahaw pag yun. Mutong i-challenge siya ni Digong. I'm willing to sign a waiver. Kay confident si Digong, pretty aware from the start, that never in the history sa iyahang mga deposito diya sa bangko, nga dunay Juan de la Cruz nga nasayod except him, the owner of the bank deposit. Nga no manggid lugar siya, be? Unsa man ka-importante lugar si kinikan ni Senador sa Pilipinas, ngano manggi areahan siya sa mga detalye nga mga bank account sa usa ka Juan de la Cruz. Kinsa man lugar siya? Presidente sa Central Bank? Not even the Central Bank. Makakuha sa bao nga detalye. Makakuha sa mao nga detalye. Take note on that. Okay. Sige. Salamat ha. Kato gikan ni Mr. Laag. Di apagyod. Gikan ni Soroy ni Libs. Nola Berita. Sir Frank, naami silingan. Tulo sila kamagsuon puros minyo. Ang ikaduha namatay pero kasado sa asawa. Pero wala lang anak. Naabay katungod ang misis nga nabiyuda ani sa paghahimuong sa nidapit niya ang mapuli ko kabasa. Dara, naabay katungod ang misis nga nabiyuda ani sa pagbahinong yuta nga 600 square meters. Bali tag 200 square meters kada magsuon. Pwede ba daw makapanunod si legal wife maski wala sila'y anak? Mao ni ang sulti. Atong itris og balik kay abi nako og husband and wife rani. Naami silingan tulo sila ka magsuon. Tulo sila ka magsuon. Puros minyo. Ang ikaduha namatay pero kasado sa asawa. Pero wala lang anak. Naabay katungod ang misis nga nabiyuda ani sa paghahimuong yuta. Pagbahinon yuta nga 600 square meters. Bali ang tag 200 square meters kada magsuon. Pwede ba daw panunod si legal wife maski wala sila'y anak? Wa mo kita mahimo og walay anak. Wa kita mahimo nana. Og walay anak o lagi anak, no? Mo may ilahang kapalaran. Pero di fact nga kasado sila. Unya kini nga property kung panalitan na minyo sila before 1987, managlahi ang marriage settlement or property relationship. Managlahi. Kay ang 1987, mauna ang Family Code of the Philippines. Ang governing rule kabahin sa marriage settlement nga kung pananglitan lang ni, no? Kung dunay masunod ang bana sa property gikan silang ginikanan under the Family Code of the Philippines 1987 nag-take effect, iya ka na nga personal nga property sa bana. Way labot si asawa. Subliyon ako, kung namatay siya o nakasal sila 1987 onward,
family code na ang atong gasundon. Ubos sa family code, ang marriage settlement part or property relationship mao nga ang bana makapanag-iya exclusive sa mga propiedad gayang nasunod gikan sa ginikanan. Sa to pa ang 200 meters iya. Way labot si asawa. Way labot si asawa. Si asawa, kung doon na po yung kaugalingong property nga nasunod sa ginikanan, siya nga sahid, iya po to. Dili po makapanginlabot si bana. Therefore, that is exclusive property. Alright. Dirita sa bana, 200 square meters. Kung exclusive property, si bana iya ra gito. Samot na kay walay anak. Di ba? Nakaron. Namatay og una. Pagkamatay og una, pangutana. Kadtong exclusive property niya, Sir Frank, kinsa may manag-iya. Muna ng panahon na nga si asawa makasunod sa property nga exclusive nga iya sa bana. Nga naman, kay asawa man siya. Asawa man siya. Siya yung manununod. Nga naman, ubos sa atong balaod, maisip sila nga siya, si asawa, compulsory heir. Take note compulsory heir. Dili pwedeng mabalibaran because of the modifying word compulsory. So, nimatay sa bana. Sa sinugdanan, sa buhay pa si bana, bisag kinagod nga lubi, nga iya mismo sa bana. Dili makatilaw ang asawa kay exclusive property man. Pero namatay man. Muna ng panahon na nga mo lihok ang balaod sa law on succession. Tanawon din dito sa law on succession, unsa ba ilang rule? Nagingon dito sa law on succession nga og ingon ini nga sitwasyon na ay gitawag na to compulsory heir. Ang compulsory heir nini mao ang asawa, so siya ang manununod. Iya tanan. Kay mo na ang mando sa tong balaod nga ang manununod katong surviving nga heir. Na si asawa surviving heir. Na siya magaburas ka o pahutak tong 200 square meters. Okay, minyo sa description, sa pagpresenter sa pahutanan ninyo, minyo siyang dako. Agoy, kajot kay. Wala ning akong lain magdagway ni gawas diri. Balik. Muna na. I hope nakuha ninyo, ha? Sige. Diyot, ha? Saan Soro Fantan. Oy, lain na sa kangalan ni Soro Fantan, ha? Fantan. Daghang kini siya ngalan. Sige. Lain nga pangutana mao ni. Buras ka bataan, nula veritas. Ayaw po ako'y naluksoan, ha? May hapon ni Ma'am Fee Mundia, nidapita sa Palas Bongon Bukidnon. May hapon po sa lain natong suki nga way paglubad, si Ma'am Elizabeth Basilgo, lunod patay din sa Radyo Ultra. Gikan ni buras ka bataan. Nura veritas, good noon sir. Last 2018, na ako'y nakuhaag video nga ilang gitorture ang iro. Tanan, taman sa namatay. Grabe sad ni. Naatay balaod ana nga gidili ng ingon ni ana. Apan mahadlo ko isumbong ko basin unyag. Basin, asan na tong sumpay.
basin unyag mo counterfile sila kaso nako nga like example anti-privacy law kay sulod man sa ilahang yuta nahitabo what should do. Primero naaman tay balaod nga Animal Welfare Act. Murag ang violation na kuno ako masayop 6 years. 6 years presyon correctional. Ang pagdagmal sa mga hayupan. Kay ang mga hayupan aduna pud sila katungod. Ilabi na sa iro, palangga ko gyud ang iro part bisag ang iring. Palangga ko na nga mga animas nga mga dagko. Pero di ko musugot nga palanggaon ng halas. May pagka hanggaw ning diin ar kay kasab-an pata. Parehara ko na magtanong tagkahoy niya atong putlon. Musuko ang diin ar kabelusyon. Pero tanawa, og ilang gusto nga magputol, makaputol sila. No? Sa Animal Welfare Act na ay mga provision diha nga ang iro guban pang mga mananap dili ang nga dagmalan. Ug na manubag ka. Insakto mo sa dang imuhang understanding, no, kay basin og naay kalapasan nga nahimo pud nimo nya kuno sa kanini nahitabo 2018 dugay-dugay na ni, no, 6 years. Di kay ko familiar na ng balaod kay labot pa kung argibado ka niya base ka prescribe na kay 2018 ang mao nga unsa ni kining mao nga kaso sa pagdagmal gitorture kuno ang maong hayupan. Singon na gusto nako nga ug ingon na i-report ni mas pulis. I-report ni mas pulis, ipa-police blatter. Sir, doon na ko'y nakita mo kini. Netong mga adlaw na ng mga orasa, gidagmalan ang iro, hantod nga namatay. Aro ka sila na dayoy mag-investigate niya na. Sigurado ko na i-violation nga nitabo na. Pero di lang ko aware kay basin og nag-prescribe na ang nitabo nga pagdagmal sa iro. So, mausahan unya tani-ana. Okay? Sa ingon na mga hayupan, ayaw ninyong dagmali. Ayaw mo, ako kaluoy ko sa mga hayupan part. Kanang ako mga iro, pulos man na mga aspin. Pero palangga na kong iro, mabitaw na nga, gapalitan yun ako na o di ko ka-afford na ng humay karon nga mahal kayo. Dito na lang ko sa mais. Lungagan ko pag yun na. Aro makakaon niya, palitan ko pag nag-inununan. May nga ni, ka-inununan ra. Ang ako kakabalakan, basin og mag-text na ko, kapaliti ra megham. Mo nang problema. Palanggaon na itong mga hayupan. Okay? Sige. Rodney Rakinrola. Noda Veritas, how true, Sir Frank, nga dili daw pwede makasuhan o mareklamo ang usa ka PWD. Mareklamo ang usa ka PWD. It is best experience sa akong igagaw nga gihulga daw siya apan gidid-an sa barangay ang mao nga reklamo kay di daw pwede. How true is it? Di man ingon nga dili pwede. Bunga lang siguro to sa kaluoy. Bunga lang to sa kaluoy kay kung exempted ka sa criminal responsibility. Ang klaro na nga exempted ka part kanang buang. Pero PWD di man ni sila buang. Ang ilang 5 ka census diha present pa mangyapon. So panalitang karon nakasala siya. Bisag kawat nga ginagmay nga mga butang criminal selby. Na sa criminal there is no such thing nga ma-establish na to ang criminal act
sa usa ka PWD kung wa ka nay gitawag na to og intent to commit crime. Kung intent to commit crime, since it is a criminal act, gandar ang iyang utok. Di ba? Gandar ang iyang utok. Lahi ni og diferensya sa mga buang, kay wala na mag-function na iyang utok. So, muna nga, under the law, ang mga buang exempted. Naiuban pod nga mga magpabuang-buang para ma-exempted sa krimen. Para ma-exempted sa krimen. Ambot lang basin og dunay balaod nga gibo karong bag-o nga wa na ko mabantay. Kay ubos sa revised penal code gipang enumerate man o kinsa ang mga exempted sa criminal liability or criminal responsibility. Panalitan katong gisign ni Presidente Digong nga mag-defense ka sa imong kagalingon, no? Kana self-defense. Ma-exempt ka diha sa criminal responsibility. Unlawful aggression, reasonable means to repel the force. Kana sila. Kung ma-establish nimo kana sila na exempted ka sa crime. Di nga ni kabuang. Basta ma-establish nimo nga unlawful aggression. Wa man i-mention diha gyud nga i-appeal na tong PWD niya exempted. Depende gud. Na PWD nga di katuhuan nga makabuhat og krimen. Na may nga mga PWD. Pero ay kumpiyansa kay na PWD nga kusgan pa. Kanang mga PWD, ang tinod na kusgan na sila. Kusgan na sila, oy. Yang makahawid nagsundang, magwisi-wisi ng sundang diya sa imong atubangan, di maputol imong tuhod, niya mingon PWD, maghurumentado ko nini ka-exempted ko. Wa pa ko kabasa nga naay exemption address to the PWD. Wa sa ko makabantay nga dunay balaod gipalabang sa Congress exempting PWD for committing a crime and therefore they have no responsibility at all. Wa sa ko pa makadamag na. Malipay ko, magaling kay looy pa po nag-ibutan na to na sa kalabuso. PWD yun na sila. Okay. Sige. Melbourne Atoro Dumagpi. Nora Veritas regarding sa yuta ni Sir Frank. Asa ta pwede muadto opisina aron mabaw-an ang lot number sa titulo sa akong mipanaw nga apuhan. Tax declaration diha mismo sa asa badapit nga yuta. Kung nahimutang kini sa any municipalities in the province of Misamis Oriental, Panalitan, El Salvador. Alright. Asa ba nga lungsod? Og sa syudad, diha sa City Assessor's Office. Diha sa City Assessor's Office. Kung diha sa mga lungsod, diha sa mga Municipal Assessor's Office. Diha ka lang magpakisayod. Bisita ka lang dito, mga tana ka lang. Kadyo lang ha, yuta ni Sir Frank, asa ta pwede mo adto opisina aron mabaw-an lot number sa titulo. Diya makita nimo sa tax declaration ang lot number, no? Kung dili, palitan ka ron. Ibutang talang panalitan na sayop ka, nakaabot ka sa assessor's office. Kana sab sila, suhito sab na sila. Ilabi na kunisgutan ang pamalaod sa yuta kay mga assessor man ni sila. Dito ka mo na, sir, ang ako bitang record dito sa balay, sir. Unsa man? Wa may lot number sa yuta katong gikan sa kong apuhan. Ina na lugar ba? Para matabangan ka unsaon paglocate. Ayaw adto dito sa pulis, kay ang pulis wa na nilabot diha. Wa na sila labot ni ana. Ha?
Sige. Ato dayon kay naibayad gamay nini, murag service fee. Mga iwat ganang syudad kay wala ba na kwarta. Alright, nala sige. Gikan ni Ibor Hamot. Good afternoon, sir. Ang mutuo ni Trililing Bugo. Hoy, ingon pa ni Soro Famtan. Grabe sa to siya, no? Oo. Nanghugat gid siya kay para mutuo ta. Labi kay si Frank di man mutuo, problema gina niya. Okay, nala sige. Si Melbourne, Arturo Dumagpe. Natubag ko na niya. May tungod sa lot number sa titulo sa akong mipanaw nga apuhan. Kadot. Gusto ko lang klarohon na. Wa ka pa siguro certificate of title. Na siguro pero wa pa na si mong ngalan. Kung apuhan, mo ni magakitabo. Ato ni i-trace para masabtan nimo Mr. Melbourne. Kung apuhan, layo pa sa tinuod nga makabatuntag katungod nga maka-inherit sa mao nga property. Nganuman, kay ang nakalista sa titulo sa yuta, ngalan pa na si mong apuhan. Nya, ikaw kay apo malang ka. Second generation ka man. Alright. Kinsa man ang pwede nga maka-verify, makaklaro selbing mga hingtungdan niini. Ang anak sa imuhang apuhan. Mao ka na sila ang maka-verify ug magkugi sila pag-locate ug asa ba kini nga mao nga property. Sila sad ang maningkamot ug naa ba ni titulo ang maong yuta. Nganuman, maningkamot sila kay sila'y mga manununod. Ang apuhan, mga apuhan, o kamo mga apo, wa pa'y labot niini. Wa pa'y labot. Incomplete pa ang inyong right. Kung magiskot kamo sa pagpanag-iya, sa luna sa yuta, nga gipanag-iya o rubos pa sa pangalan sa imong apuhan. Alright. And so, ang mga manununod nini, ang mga anak. So, ikaw, Mr. Melbourne, ang imong ginikanan, usa sa mga manununod. Sa to pa kung ang ginikanan, usa sa mga manununod, kitang mga anak wa pagyapon tay katungod. Wa tay katungod ni anak nga maghuling-huling. Ngano man, anak malantang. Ingon na ang inyong taang balaod. Kabahin sa pagpasunod sa mga propiedad, ilabi na sa mga real property. And therefore, ang mga apo, no, na akay apuhan, di ka makapanghiling-hiling diya sa kahon mundo nga tuwa dito kay pangtipigan ang mga certificate of title. Wa kay katungod. Ang dunay katungod ang mga anak lamang, ang imong mga ginikanan silbi. Makuti, no? Makuti. Alright. Sa ingon na nga panalitan imong apuhan na matay na, ang mga manununod, ang imuhang parent, may mong papa, may mong mama, uban sa laing mga ison, di ba? Alright. Muna nga panahon na, nga bahino nila ang mga property, kaya namatay naman imong apuhan. Pagbahin ni ana, no, mag-execute ta og extrajudicial settlement. Aron matipak-tipak ang luna sa yuta, ang usa ni ana kabahin sa tipak, mauna ang imuhang parent. Paghuman og survey na nga nakapangalan na sa imuhang parent, iparehistro din kana dito sa Register of Deeds, ubos na sa pangalan sa imuhang parent. Diba? Ingon na ang pero may lanta mo istoryan na pero kung trabaho man panalitan, langan yun makagasto ka pa. Maybe Mr. Melbourne will have to agree with me. Siguro nakasulay ka na pag-transact,
diya sa mga opisina sa gobyerno, naagi mga pitsi-pitsi na itong bayronon nga di kita kalikay. Nanagyod ang pahitabo. Going back sa pagpangita sa lot title, nara na sa mga assessor's office. Nara na. Sa certificate of title, palitan karon, ubos na sa pangalan sa ibong papa Mr. Melbourne. To ang dito ang lot title number, di man na ma-missing. Essential ka na siyang element or characteristic sa certificate of title. Importante ka na nga lot number. Kaya kita agad tibok na sud sa Pilipinas, na tipak-tipak na yung mga yuta, no? Gipanagiyas gobyerno, gipanagiyas sa mga pribado. For as long as it is owned by somebody, there is that corresponding lot number. Kaya mauman na ang ilahang basihanan nga, lot number, siya tag-iyaw, nanalugar, no? Lain nga lot number, bebe, kato siya mo'y tag-iya. Importante ka ng mga lot number. Pero ka na siya, naapod na siya sa tax declaration. Oo. Libog ba ang yuta? Libog. Labi-labi ka libog. I hope nga, gitinamban ko naman ito pagpasabot ni Mr. Melbourne. I hope nga nasabtan po ito niya. No? Alright. Gikan ni ni Ibor Hamot. Mauwaw ko mangutana unta, sir. Nganong mauwaw ka man? Wa nga ni gakauwaw to nakadaog og duha ka book number kagapong adlaw. Yahay ka sila. Unya gahilom-hilom sila mo nang di ko manghatag sa ron. Oo. Mauwaw ko mangutana unta, sir, kay basin na kumo na ni nga question. Way problema. Kanang bot ni mo ipasabot na balik na, doon ay daghan ka pamalik. Nga no? Kay mo pa ilang pagkakakatoon o pagpaminaw sa programa. Siguro doon ay nakasugilo nila nga mga amigo nga paminaw ang programang Nuda Veritas, pwede ka magapauta na, clarification, ilabi na sa atong mga pamalaod sa pagkakaroon. Susulay siya pagpaminaw. Naaghat na dayon siya sa pagpadala sa pangutana. Niyawa siya magdahom nga ang pangutana nga iyang gipadala diri nato mausab to nga pangutana nga atong natubag sa nangaging katuigan. Muna nga gabalik-balik silbi. Okay? Usa ayaw pagduha-duha padangat sa imong pangutana lang gyapon. Mauwaw ko mangutana unta, sir, kay basin kumo na ni nga question apan ingon man ka, tanawa, ingon man ka nga dili mag-uwaw busa mangutana ko. Of course. Oo. Kung si Congressman Castro convicted, why man nga la pa siya dakpa when di ay siya dakpon si Moore. Okay. Mura pod, question mark na di ay ang ingong say more. Kay duha man ka question mark. Maning ka kitabo. Ang conviction ni Franz Castro naa sa lower court, I think RTC. Na while the case is pending, kana sila na ay bail. Pensado na sila. Okay? Nag-apilar sila sa desisyon sa RTC Court ditong dapita sa asabane Davao Oriental or Davao Oro. So samtang nag-apilar sila, no, sa mao nga kaso na pending silbi, wala pa'y final conviction, di pa na siya madakop, di pa na siya mapriso. Ilabi na kay bailable offense ang kaso nga ilahang giatubang. So samtang naa na sa korte, giproseso pa sa korte, I think RTC, it went to Court of Appeals, kung masayo. No. Basin o motion for reconsideration. Gahantod karon wa pa maresolbar sa korte sa Davao.
So kung mulugwa ang desisyon nga mag-affirm or mag-deny sa motion for reconsideration nga ilang gipangayo, so ang magkakitabo niya na di pagyapon na siya pwede nga atong tanggungon sa prisuhan. Kay pwede pa na sila mag-apilar sa taas sa Court of Appeals. Ingon na siguro motion to review baka unsa ba diha ang ilang pangayoon nila nga resolution gikan mismo sa Court of Appeals. Samtang ang kaso dili man capital offense, munang galakaw-lakaw pa sila, galaraw-laraw pa na sila nining panahon na. Alright. Unsay mahitabo kung pananglitan ang ilahang pag-apilar i-deny diha sa Court of Appeals. Ang mahitabo kung i-deny sa Court of Appeals, di na tumatagnaan basin mag-motion for reconsideration. They have to buy time. Ambot ipasabot ilagining langanon og maayo para di sila mapriso. So mag-motion for reconsideration and another period of time to wait until such time that the case filed or appeal in the Court of Appeals will be finally resolved. Alright. Panalitan, napildi sila. Giafirmar ang desisyon sa lower court sa RTC sa Davao. Unsay may tabo? Munang panahon na nga magsersuraray sila ang kaso ilang i-file ditong dapita sa Supreme Court. Supreme Court na dayon. Maapas naman ang ilahang mga remedy ni ini part. Gusto nila langanon og maayo. Gusto nila nga hantod nga mamuti na ilang buhok. Pang-uban na sila. So pag-abot sa Supreme Court, another years to expect until such time nga ma-resolve ang kaso. Diba? Now, pananglitan, Sir Frank, pag-abot sa Supreme Court, ang desisyon nag-ingon nga guilty gayod si Franz Castro. Unsa ilang buhaton ni Franz Castro, magmotion na pod na for reconsideration. Kung i-deny ang motion for reconsideration, unya mulugwa ang desisyon gikan sa Supreme Court nga final and executory wanay mahimo si Franz Castro, tanggong na dayon siya. By that time, dili na siya party list. Wala na siya ngipon gumikan kay may edad na siya. Ingon na ang proseso. That's why daghang katingalangan nung naapa na si Franz Castro. Tungod lagi kay billable offense man. Ang kasaypanan, kasalanan nga ilang giatubang muna nga lahutay gid sila hantod nining mga panahon na. Naaman na sila, kompleto man na sila abogado, ang gagasto ang gobyerno. Ngano, ingon ko nga gagasto ang gobyerno. Kaya ang gigasto na man ang ilahang mga allowances gikan mismo sa House of Representatives. And that is people's money. Dako nga katawanan. No? May pagka-joker-joker panalagsa. Pero mao nang tinuod. Duha man sila man si Sator Ocampo na maloyan po tang Sator Ocampo kay kung imo nang tayhupon si Sator Ocampo nining panahon na basig mapuklid na kay may edad naman pod siya. Luoy biya pod, luoy. Sige. Thank you sa imuhang pangutana. Dili man na ingo mauwaw ka. Ano ikauwaw man na nimo nga clarification man na imuha. Gikan ni kadyot na ha, Soro Famtan. Kumusta ka madiaday? Pangamusta lang ko ni Mr. Bertasio. Okay. Kadyot lang ha. Sir Frank, traffic kayo ang syudad, busa, ug basta na ako'y tuyo sa kugon. Ako, Jod, bitbiton si John.
si Junjun Makas aron mo bantay sa akong motor kay la ko'y salig sa mga parking boy. Malipay baya si Junjun Makas kay na witik o kay nawitik kuno kay nawitkan siguro bot niya pasabot o ay mawitkan ako siya og 100 pesos per ride. Sideline na grabe ni si kuno Junjun Makas, lingkod-lingkod lang nya siging panudlay. Grabe gid niyo. Okay, sige. Wa na tay kung panarugoras dinhi sa ato karog pagpanaguban part sa ato nga tulumanon. Lunes na lang pohon kita-kita ta sa dandan sa laing episode sa programa nga Noda Berita sa program ha. Sige. Thank you so much. Sa mani ha. Barangay Kasuang. Tarpulin diha ragid sila kutob sa tarpulin da. Sige. Wa na tay ko panarugoras dinhi sa atong nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Ako lang basahon na to ang importanteng hilisgutan unya kang ma'am. Alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radio Ultra. Kadyot lang ha. Ni adi mga pangutana. Kini mga pangutana nga diri sa Pikas, no? Sa 0917 na minaw magaling atong mga antagiya sa pangutana Lunes pohon ako ning basahon ha. O salamat bati imong tubag ug advice may tugod sa akong pangutana. Mayong hapon sir. Ako katong gibalik pag-text kay wala man ko nakabati sa imong tubag ug advice may tungod sa akong pangutana. Salamat pagdagad sir. Imong tigpaminaw. Mao di ay kini usa ka pangutana karon na nako basahon Lunes no. Sir, kung makapalit ka sa yuta nga nagdala sa declaration lang, maglisod ba pag-apply sa title sa mong yuta? Magastuhan ka. Meaning, kung magastuhan ka, lisod-lisod sa kaya daghang follow-up po nini. Kaya andiin daghang mga requirements ilabi na kung tax declaration. Ato ning i-discuss karong Lunes pohon, ha? Sige. Dirita sa ato ang topic karong gabi. Ang mga kalag nga atong giampuan, inigabot nila sa langit, sila na pod ang magampo alang kanato. Akong balikon, ang mga kalag nga atong giampuan, inigabot nila sa langit, sila na pod ang magampo alang kanato. Karong gabi ni, alas 6 uban ni ma'am sa pagpadagad sa programa nga kalipay nga mula hutay. Sagala sa atong koyog, Ricky Langga, karong udtoha o karong hapuna, uban ni Congressman Lourdan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa number 1, Padayon Pilipino, Agas 1 sa City Council, dinhi sa atong syudad. Kami moingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon. Greeting